Nagnakaw ng pera ng taong bayan na trilyon-trilyon ang mga nawalang pera. Ha? Marami sila naka-receive ng mga maleta. Ha? Ay hindi sila nakakulong ngayon. Ganyan po ang kalakaran ngayon sa ating bansa sa pamumuno ng Administrasyong Marcos. Kasi konektado po ito lahat. Itong vlog na ipapakita ko sa inyo dito kay Jesus Duque. Panoorin po ninyo itong sasabihin ni Jesus Duque. Bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto. Pag-usapan natin itong, alam nyo ba sa totoo lang, isang taon mahigit na ang kinidnap itong si former President Duterte. Okay, 1 year and I think 1 year and 2 months, 1 year and 1 month. Unfair ito sa taong bayan, unfair ito kay former President Duterte. Kasi meron pa akong nakita dito, itong si vlogger na si Jesus Duque, na pinare-realize niya sa atin na bakit si Tatay Digong nakakulong ngayon sa The Hague. Samantalang, itong mga kawatan sa mga government officials, especially dyan sa mga House of Representatives, na they are involved in the flood control anomaly issue, ay hanggang ngayon hindi sila nakakulong. Di ba? Itong taong ito na si Tatay Digong, siya lang naman ang nagbigay pag-asa ng ating bayan na umunlad ang ating bansa, ay siya pa yung nakakulong. Pero hetong mga nagnakaw ng pera ng taong bayan na trilyon-trilyon ang mga nawalang pera. Marami sila naka-receive ng mga maleta. Ay hindi sila nakakulong ngayon. Ganyan po ang kalakaran ngayon sa ating bansa sa pamumuno ng Administrasyong Marcos. Kasi konektado po ito lahat. Itong vlog na ipapakita ko sa inyo dito kay Jesus Duque. Okay? Kasi hanggang ngayon walang nanagot. Tapos merong mga dating mga trabahante ni Zaldico, mga drivers, mga escorts ni Zaldico na lumutang ngayon para sila yung magsabi ng katotohanan ay hindi pinansin ng administrasyong ito. Ganyan po ka garapal, ganyan po ka baboy itong administrasyon na ito. Ayaw nila na matuklasan itong mga kung sino man ang mga kawatan dito sa gobyerno, baliwala sa kanila. Di ba? Yan naman ang gusto ng taong bayan. Nakaupo kayo ngayon dyan, dahil sa amin, taong bayan. Na bakit hindi ninyo sinusunod itong gusto ng taong bayan? Naghihintay ang taong bayan kung sino ang makulong dito sa flood control, pero hanggang ngayon, wala. Kinukulong pa ninyo yung mga walang kasalanan. Because I believe, itong si Bong Revilla, no? Revilla ba yung, yun? Yung Ramon, Bong Ramon, yung na preso ngayon. Revilla ba yung yun? Teka muna, siguraduhin ko, Bong Revilla ba? Bong Revilla ba ang napreso ngayon dahil pinagbibintangan dyan sa Bong Revilla Jr. Yan, to tama. Siya yung nakulong. Ngayon, nasa tingin ko, biktima siya dito sa pamumulitika ng mga kalaban niya. Okay? Kasi, ito sequence itong aking vlog ngayon, ha? Ito, panoorin po ninyo itong sasabihin ni, Jesus Duque. Play. Huwag po natin kakalimutan na bukas ay isang taon na si dating Pangulong Duterte ay nakakulong sa The Hague. Isang taon nang siya ay kinidnap mula dito sa Pilipinas at dinala sa The Hague para litisin. Samantalang yung mga magnanakaw sa bayan ng Pilipinas, yung mga nakinabang sa pera ng bayan, malaya at masaya sa kanilang mga buhay. Samantalang may mga Pilipinong nangamatay sa baha. Alam nyo, napakalungkot lang isipin na yung taong nagbigay ng tapang at malasakit ay andoon ngayon nakakulong sa ibang bansa para litisin sa mga sinasabi nilang kasalanan na ginawa dito sa Pilipinas. Kaya dapat lang alalahanin natin bukas ang pagkidnap sa kanya at dapat isigaw natin ibalik ang tapang at malasakit. Huwag tayong papayag
na hindi si Sara Duterte ang maging Pangulo sa 2028. Ibalik ang tapang at malasakit. Yan. Sayang ang bayot. Palakpakan dito kay Jesus Duque. Alam niyo, sa totoo lang, no? The only way and the only chance na mabigyan po tayo ng hustisya taong bayan ay iboto natin si VP Sara sa 2028. Okay? Kasi po, wala na talaga. Wala na tayong pag-asa dito sa administrasyong Marcos. Okay? Si Duterte po nakakulong. Yun yung bakit nila kinulong ang isang tao na malaki po ang naitulong dito sa bansang ito. Marami man siguro ang tumutol sa akin dito, mga dilawan at mga loyalista. Pero irespeto na lang natin ang majority of the Filipino people kasi demokrasya po tayo eh. Kung sino yung nakakarami, yun ang susundin natin. Wala na kayong magagawa dyan. And nakikita naman natin ang mga resulta, yung mga, kaya nga sabi ni Tatay Digong dati, you look around, makikita nyo. Ayaw kong magmamayabang, just look around. Ano ang mga developments sa bansang Pilipinas nung siya ay naging presidente? Okay? Kaya, ako sa tingin ko, kaya meron ng mga ex-Marines, kagaya nito mga ex-Marines na ito na 11 individuals, lumutang na sila. Kasi hindi na po nila kaya ang harap-harapang pangungurap, harap-harapang pagnanakaw sa bansang ito. Kaya nga ako, saludo ako dito sa 18 ex-Marines na nakasalalay ang kanilang buhay dito sa kanilang ginagawa, lumantad sila sa taong bayan para isiwalat ang kabalastugan ng ginawa nitong gobyernong ito. Hindi naman natin masasabi na sila ay nagsisinungaling kasi meron silang dalang ebidensya. May resibo po sila. Okay? May mga maletang pictures, may mga napictura nila, at may mga videos dito. At balita ko, itong vlog ngayon, balita ko, hindi lang pala sila 18 ang gustong lumantad. Meron parang 20 na individual involved dito na I think mga trabahante ito ng mga government officials na posibleng lumantad bilang bagmen ni Zaldico ayon sa NBI. Okay? Gusto na nilang lumantad ngayon. Di ba nakakaalarma na po itong mga balita na ito? Kung i-analyze nyo po ito, nakakaalarma na po ito kasi hindi po ito inimbitahan ng Blue Ribbon Committee. Alam mong sobrang grabe na po ang nangyayari pero walang ginagawa itong si Lacson. Mamaya ipapakita ko yan kasi ipagtanggol ito ni Senator Marcoleta. Okay? Ito muna yung balita na meron pong 20 na dadagdag dito sa mga witness, dito sa mga mali-maletang dinidistribute, mga trabahante ni Zaldico. Ito, panoorin po natin. Ito, play. Lumutang kamakailan ang 18 individual na nagpapakilalang mga dating security aide ni former Congressman Zaldico na minsan rin naging mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Isiniwalat ng mga ito ang umano'y pagde-deliver ng mali-maletang kickback money papunta sa iba't ibang politiko mula sa kanilang amo. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi lang ang mga ito ang posibleng nahikayat na lumantad sa publiko, kundi maaaring mayroon pang karagdagang 20. Out of sa 100 na kung nausap, apparently there are 38 na pumayag, 18 yung lumabas. Sabi ko, sa ngayon, 18 ex-Marines ang lumutang. 18 kasi siguro yung iba nagdadalawang isip pa kasi nakasalalay po ang buhay nila. 'Di ba? So kung 18 ang lumutang na mga ex-Marines ngayon na nagsasalita, na nagwi-whistleblow, meron pa tayong dapat hintayin na 20 individual. Lacson, wala kang ginagawa dito? Tuta ka kasi kay BBM eh. May 20 pa na lumabas. And in fact, sa Facebook page ni Attorney Balikot, kinonfirm niya na 103 yung detailed security ni Zaldico. Paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag, tinitingnan nila ang iba't ibang posibleng rason ng biglaang pagsasalita ng mga ito, mapapolitikal o naiipit sa sitwasyon, lalo na at napag-alaman sa mga investigasyon na biglaang nawalan ng trabaho ang mga naturang security aide. May anggulo, may nagsasabi, kasi baka sila ay kinausap para gumawa ng ganitong istorya. So, tinitingnan din natin sila na maaaring biktima sila. That there are people na nagsasamantala rin sa kanilang kahirapan. In fairness, tama namang sinabi niya. I-cross-check ninyo, i-double-check ninyo ito mga lulutang. Okay? To be fair. Kasi baka sasabihin, sinisiraan lang ang administrasyong Marcos o siniraan lang yung mga nakalagay doon sa affidavit. O sige, okay tayo dyan. Okay tayo ang taong bayan dyan. Basta fair ang investigation. Whether itong mga ex-Marines na ito ay ginamit sa politika o totoo man ito, dapat nating imbestigahan ito. Kaya ikaw, Lacson, wag mong pangunahan na walang kredibilidad itong mga 18 ex-Marines. Pero kung si Madriaga, may kredibilidad. Paano sa kanilang kakulangan? Kaya hindi eksakto yung sasabihin na ito, sila yung iniimbestigahan dahil ang nangyayari dito, iniimbestigahan natin yung kabuuan. We are looking in all the angles nito.
Sa gumugulong na investigasyon, natuklasan na 4 sa 18 ang hindi miyembro ng military corps at tanging mga driver lamang. Ayon kay Matibag, may nakarating rin anyang impormasyon na ayaw nang lumabas ng mga nagpapakilalang ex-Marines dahil sa umano'y security threat. Bunsod nito, nag-alok ang NBI na handa silang magbigay ng proteksyon at tiniyak na mapagkakatiwala. NBI, siguraduhin nyo naman yung proteksyon ninyo na mapoproteksyonan talaga. Huwag kayong magpagamit sa administrasyon na ito. Huwag kayong magpagamit sa politika. Di ba? You work independently. Di ba? Sana naman. Kasi para sa taong bayan ito, para po ito sa bansa natin. Magtulungan tayo, NBI. At sila ng mga ito. Ako po, tinataya ko yung NBI, tinataya ko yung pangalan ko. Pumunta kayo rito, we will give you security. If you need a safe house, we will provide a safe house. Kung may mangyari sa inyo, habang kami ay nangangalaga sa inyo, sagutin ni Atty. Matibag yan, sagutin ng NBI po yan. Yan ang gusto natin. Di ba? Yan ang gusto natin. Yung talagang inaangkin yung responsibilidad kapag merong mangyari. Yun, magaling. Ako doon, ha? Hanga ako doon sa sinabi mo. Sana gawin nyo, totoo yan. Handa rin ang ahensya na magbigay ng karagdagan tulong kung kakailanganin din ng iba pang dating security aides ni Zaldico. Kasi iba-iba na po yung lumalabas sa social media. May mga sinasabi nga, hindi na nakompleto, ilan na lang. Merong mga lumalabas na yung mga pamilya ay humihingi ng tulong. At I will confirm, meron na po talagang mga kaibigan o kapamilya na naghihingi ng tulong. Hindi lang doon sa 18, doon sa 103 para po sila ibabigyan ng proteksyon. Samantala, una nang napadalhan ng subpina ang 18 maging ang abogado nilang si Attorney Levy Baligot. At Yan ang nakakatakot ngayon dito sa administrasyon na ito. Ikaw, lulutang ka bilang witness dito sa mga korupsyon, ikaw pa yung may kasalanan. Ikaw pa yung kakasuhan. Grabe. Hindi mo alam, no? Sa totoo lang, hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Imagine that one, ha? Kung ikaw, meron kang alam sa korupsyon ng flood control, gusto mong lumutang para tumulong sa bayan na ito, matatakot ka. Kasi kung lulutang ka, kung tutulong ka, ikaw pa yung kakasuhan. Ay, nako. hinihintay na lamang ng NBI na humarap sila sa tanggapan sa darating na March 12, araw ng Huwebes. Evan Alvarez, humahataw Ay, sa nako. balitang... Nakakalungkot talaga. Kaya nagpapasalamat ako na merong Senator Marcoleta. Kasi po, si Senator Marcoleta lang po ang sinisita yung mga sablay na mga ginagawa nitong si Ping Lacson. Kasi imagine niyo, lumutang na itong mga 18 ex-Marines. Pero hanggang ngayon, kahit man lang silipin ni Ping Lacson at imbitahan doon sa Senado ay hindi niya binigyan ng pagkakataon. Kasi alam niya, masisira na naman ang Administrasyong Marcos. Alam mo, Ping Lacson, magagalit ang taong bayan yan. Binoto ka ng taong bayan, nakaupo ka dyan, para gawin mo ang trabaho mo. Diba? Mabigat po itong mga akusasyon ng mga 18 ex-Marines. May mga picture sila, may mga ebidensya sila. Hindi mo ba bigyan ng pagkakataon itong mga taong ito? Dahil lang sa politika? Ako'y nagtatanong lang po lamang, ha, bilang isang taxpayer, bilang isang part sa taong bayan, meron po tayong karapatan para mag-express sa ating sarili. Okay? Lacson, sana naman, gawin mo yung trabaho mo. Ito yung balita, panoorin ninyo. Saan na ba yun? Play. Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang umano'y hindi mailabas-labas na official committee report ng Blue Ribbon kaugnay ng issue ng flood control scandal. Sa kanyang privilege speech kahapon March 9, sinabi ng senador na 8 buwan na ang nakalilipas mula nang bitawan ng Pangulo ang mga salitang mahiya naman kayo dahil sa talamag na korupsyon sa flood control projects. Ngunit hanggang ngayon tila wala pa rin nahihiya o napaparusahan. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Dito binatikos din ng senador ang tila pagkaantala at pagpilian niya ng mga ebidensya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? Takot siya kasi may Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman